Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato, ang inyong eskwelahan sa radyo para sa mga bayaning magsasaka ng South Cotabato. At ako po inyong lingkod, si JL Oman ng ATI Region 12, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman at inspirasyon ngayong umaga. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Department of Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea, katuwang ang PhilRice Midsayap Experiment Station, DARFO 12 at ang Provincial Government of South Cotabato. At tayo po'y sabayang napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio Coronadal City at 98.1 News FM Radyo Bandera Surala. Para sa inyong mga katanungan, mga pagbate, i-text lamang sa 0969-017-8136. Inuulit ko po, that's 0969-017-8136. At maaari rin po kayong sumali sa ating Facebook group. I-search lamang ang School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Ayan, para sa ating episode, bago tayo dumako sa ating talakayan, narito ang ating episode or ating quiz number 2 na tatalakayin natin mula episode 6 hanggang episode 10. Ayan, piliin ang pinakatamang sagot sa bawat tanong, no? Isulat po ang inyong mga kasagutan sa inyo pong mga notebook at ililipat nyo po yan kapag natanggap nyo na po ang ating pong mga hard copies ng ating mga quizzes. Kapag ready na ang ating mga kapalay, paki-comment naman pong ready na, ready na. Ayan, simulan po natin sa ating first question. No? Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng key check number 7? Inuulit ko po, alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng key check number 7? Letter A, gumamit ng synthetic pesticides tuwing may peste. Letter B, mag-ani ng palay kahit may sakit ito. Letter C, mapanatili ang bilang ng pesteng hindi nakakasama sa ani. And letter D, patayin agad lahat ng insekto sa palayan. For question number 2 sa rice duck farming system, ano ang pangunahing benepisyong maidudulot ng bibe sa palayan? Inuulit ko po, ano ang pangunahing benepisyong naidudulot ng mga bibe sa palayan? Letter A, mas mabilis ang pagbubungkal. Letter B, tumataas ang presyo ng palay. Letter C, kumakain ng peste at lumot. Letter D, nakakatakot ang bibe sa ibon. For question number 3, bakit mainam na magtanim ng gulay pagkatapos ng taniman ng palay?
Again, bakit mainam na magtanim ng gulay pagkatapos taniman ng palay? Letter A, para hindi masayang ang ulan. Letter B, para may karagdagang kita at mapakinabangan ang natitirang sustansya sa lupa. Letter C, para lang may itanim. Or letter D, para takpan ang bakanting lupa. For question number 4, ano ang tawag sa uri ng kabute na kadalasang itinatanim sa mushroom production? Ano ang tawag sa uri ng kabute na kadalasang itinatanim sa mushroom production? Letter A, shiitake. Letter B, button mushroom. Letter C, oyster mushroom. Or letter D, enoki mushroom. At para sa panghuling katanungan, sa rice livestock integration, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pinagsamang aktibidad? Letter A, palay plus pato. Letter B, palay plus gulay. Letter C, palay plus kalabaw o pabahay ng hayop sa palayan. Or letter D, palay plus mais. Ayan, sa ating mga kapalay, huwag nyo pong i-comment dito sa ating comment section or sa ating live ang inyo pong mga kasagutan. Bagkus, isusulat nyo po yan yung mga kasagutan ninyo sa inyo pong mga notebooks. Ayan, at ngayong araw, pag-uusapan natin ng isa sa mga epektibong paraan ng diversification sa bukid, ang rice livestock integration, no? Isa itong estratehiya kung saan pinagsasama-sama ang produksyon ng palay at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing at baboy upang mas mapakinabangan pa ang lupa, dagdagan ng kita at mapanatili ang balanse sa kalikasan. Kasama natin ngayong umaga live sa ating himpilan ang Agriculturist 1 at Livestock Focal Person ng ATI Region 12. Walang iba kundi si Mr. Errol Chris A. Las Piñas. Sir Errol, batiin mo muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Ayan, thank you po Sir GL, and ayan po sa lahat po ng mga tagapakinig natin dito sa School on the Air on Rice Integrated, Rice-Based Integrated on the Livestock Program po, no? Magandang umaga po sa inyo at nawa po ay makinig po tayo dito sa ating crop livestock and integration ngayong umaga. Ayan. So, maraming salamat Sir Errol, at ngayon simulan na natin ang ating talakayan. Bagamat napakaraming livestock na pwedeng i-integrate sa ating mga palay, ano ba yung focus natin ngayong umaga? Sa ngayon, Sir GL, ang ating pong ipo-focus ngayon is yung pag-aalaga po ng kambing sa ating pong rice livestock integrations. Ayan, so pag-uusapan natin ang goat production and management. So ayan, ngayon Sir Errol, atin ang simulan ng ating talakayan. Ano ba ang kahalagahan ng pag-aalaga ng kambing? Ayan. So, isang magandang umaga po ulit sa ating mga tagapakinig dito po sa School on the Air natin on Rice Integrated Based Productions. Dito po sa ating talakayan regarding sa goat raising, isa pong napakagandang pag-aalaga dahil isa po ito sa pinakapangunahing pagkakitaan ng ating mga livestock farmers, no, aside doon sa other livestock na ating pong inaalagaan. So, kambing po yung ating tinutukan. So isa dito yung for family use, no. Alam naman po natin na kung hindi po tayo sapat yung ating income sa pagpapalayan, mayroon po tayong produksyon na kung saan ito po yung tawag natin na ayan, no. So ibig sabihin, Sir Errol, no, nabanggit mo nga kanina na for family use, no. So, hindi lamang napapakinabangan natin, no, ang ating mga kambing, no, sa dagdag kita, but of course for family consumption, no, sa meat ng ating pong mga kambing. Opo. So yun po, no, for family use dahil minsan yung ating pong kakulangan sa pagbenta ng ating mga kapalayan, meron pa po tayong another income, no, na pangangailangan natin sa during graduations, no, sa mga handa, kung mayroon man tayong mga occasions, no, ito yung ating laging ginagawang handa, no, sa ating mga okasyon. Pangalawa, current status natin ang goat industry in the Philippines, isa din ito sa mga
pangatlo, no, sa mga livestock industry, yung backyard farming ng goat industry. Una sa lahat ng mga livestock natin ay yung pag-aalaga po ng baboy. Pangalawa po yung mga poultry natin. And ito po yung ating kambing, no, kung saan ay maliit lang po yung ating gastusin, and then mabilis lang po siyang paramihin. So, isa din, no, ang kambing ay mayroon po tayong mga low reproduction because yun nga, yung sa mismanagement and sa mga kadalasang mga sakit, no, pero hindi naman siya halos lahat ng kambing ay mabilis siyang madapuan ng sakit. Ng sakit, oo. And limited back, no, yun nga, dahil yung mga supplies po natin may ibang breed na may kamahalan, no, marami po tayong breed sa kambing. Isa na doon yung mga boer natin, na yan po yung ating pangunahang pagpapalaki ng mga lakihing hayop, no, and yung back, yun po, kulang po yun sa supplies natin sa ngayon. And limited stocks dahil nga po marami pong nag-demand sa ating pong country with the meat ng ating pong kambing, no. Yeah. Hindi lang po natin isipin na dito lang sa Pilipinas ang nangangailangan po ng produksyon ng kambing, but nationwide kulang pa po ang production po natin. ng Mababa ang production ng production kambing. natin. Kaya po need natin pong mag-supply ng kambing or yung karni po ng kambing, which is the chibon. Ayan. So, yan yung current na status, no, ng pagkakambing dito sa bansa, Sir Errol, no, na for family use. Yung iba, wala pa masyadong, or kaunti pa lang yung nagko-commercial Yes po. production, no, backyard farming pa lang, mababa yung production, limited yung back and limited yung stock. Ngayon naman, Sir Errol, when it comes to inventory ng kambing sa ating bansa, kumusta naman? Ayan po, sa inventory po natin as of September 30, 2023, ito po yung result sa Philippine Statistic Authority, which is po, karamihan po dito ay nag-aalaga po sa atin ng kambing ay yung smallhold na racers, which is 92.2%, no, and ang commercial po ay maliit lamang po, no, 0.37%, kasi karamihan po sa ating mga backyard ay nag-aalaga ng 3 to hanggang 10 kambing, no, sa kanila pong mga bahay. So individual po natin yan, sama-samahin po natin yan, marami na po ang kabuang backyard racers. Ayan. And semi-commercial, nasa 0.39% pa lang, no, sa kabuuan po na total ng ating pagkakambing. Yan, at hindi nga nakakaabot ng 1% or 10%, no, ang ating pong mga commercial and semi-commercial. So talagang malaki pa yung kakulangan, no, when it comes to the production, no, ng goat sa ating bansa. Kasi nga most likely ang ating mga Pinoy or the Filipino farmers, no, nag-aalaga sila sa kanilang backyard lang. Yes po. So yun po, inaingkayat namin kayo na aside doon sa pagpapalay, ninyo, pwede po kayong mag-alaga at least 5 kambing, no, isang back, then 4 na do, no, panimula po sa inyong pong pagsasakahan. Yan. So ngayon naman, Sir Errol, base doon sa binigay yung inventory kanina, no, ng ating distribution ng kambing, no, by classification sa buong bansa. When it comes sa per region naman na classification natin, anong rehiyon sa Pilipinas ang nangunguna at pang ilan tayo sa rehiyon 12? And po sa katunayan, no, ang tayo po sa Region 12 na sa pang 6 tayo sa kabuuan or 7, no, sa kabuuan po dito sa Pilipinas. Nangunguna po dito ang Central Visayas, na abot po sila ng production ng goat nila nasa 672.68, no, na heads na sinusupply nila nung tons, no. Yun po yung base sa 2023 September 30. Ito ay in 1,000 heads. So Yes ibig po, sabihin 627,000 na heads ng kambing, no, ang current na production ng or inventory ng Central Visayas. Ayan, kasunod ang Central Luzon. Yes po. And pangatlo yung Western Western Visayas. Visayas. And Ilocos nasa 374.73 tons, and Davao Region nasa 278.87 Thousand, no? thousands, and BARM nasa 273.49, Calabarzon, and Northern Mindanao, no, nasa 239. And tayo po sa Soxarjan Pang siyam. Siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no? 9. Opo. Ayan, so medyo dito po malayo. nalagay, no,
dito po parang tayo po ay we must to ensure no na aside dito sa ating production, dahil hindi lamang po karne ang ang kinukuha natin dito sa kambing, but then marami pa pong production like yung milk production niya, no? And yung semen production na kung saan ay nag-service po yung ating mga box. Okay? Ayun. So ngayon naman na Sir Errol, dumako naman tayo sa goat inventory naman natin dito lang sa sa buong rehiyon ng Sorsogon. Ayan po, para po makita natin no yung inventory po, dahil pang-siyam tayo doon sa kabuuan ng as of 2023, but then dito po sa ating inventory sa ating Rehiyon 12, ang pagkakambing po no sa Region 12 as of 2022, yung ating pong high production of goat ay nasa North Cotabato, no? Naabot po sila ng 113 no, na 1,400 heads na supplies po, and followed by the Sultan Kudarat, no, which is 56,543, and followed by the South Cotabato, no, dito sa South Cotabato, which is we have 64 heads. So, dito po natin makikita na yung ating production sa Rehiyon 12 ay kulang pa po doon sa production, ay hindi lang po dito sa Region 12 tayo nagpuproduce, but then we give other regions no na complementary po doon sa kanilang pangangailangan ng karne. And we can export also kung mayroon po tayong mga slaughterhouses na AAA and accredited to export yung meat po ng kambing, ay pwede po tayo makipag-contribute doon sa ating pong livestock industry. Ayan, no. So, ano naman ng ating target production, Sir Errol? Ito po, no, based sa ating Department of Agriculture sa livestock program, sa ito pong how to achieve po, dahil po ang 2023 natin na heads na supply ay nasa abot ng 197,857 heads. Previous year, 2024, we have 203. So we must to achieve 3% of this. Yes. No, and also we must also kailangan din natin pong madagdagan no at least 2% to 5% itong ating pong production this year 2025. Ayan, so paano ba natin ito maa-achieve, Sir Errol, ang 2 to 5% na increase in the production ng heads of our goat? Ayan, so isa na doon, no, kailangan po natin ng area kung saan mapagpapatayuan, and yung mga pagpapatayuan po ng goat multiplier farm no na given by the other government agencies or sa amin po sa ATI and sa Department of Agriculture, and also yung attend nyo po ng mga trainings and seminars, and also yung pag-dispersal po ng mga kambing natin no na pangunahin po natin na alagaan, no, which is saan po tayo mag-focus, kung kailangan ba natin ng milk production or kulang ba yung ating milk production. Meron po tayong mga breed noon ng kambing no na focus sa milk production, and kung kakarni naman, meron po tayong mga breed ng mga kambing no na like a Boer, Anglo-Nubian, and mga other breed pa po. And sa milk production, yun po yung mga saanin, no, Tanjung birds, isa po yun sa mga milk producers po natin. Ayan, no. So, and yun po, pangatlo, kailangan nating kumonekta sa mga market linkage kung saan po sila pong nakakaalam, and yung mga consolidator, isa din yun sila sa mga pangunahin natin na pwede nating matap up, no, kung saan po may mayroong market, no, or sa inyong mga municipality, no, kung kulang man ng market, makipag-ugnayan po kayo sa Department of Agriculture, local government, and yun po yung sa consolidations. Ayan. So, noon ang tawag sa kambing ay sinasabi nilang poor man's cow or the living mowers, kasi nga hinahayaan lang natin sila, no? Sila na yung kumakain ng ating mga damo sa mga backyards natin. Pero ngayon, Sir Errol, ano na ba ang tawag sa ating mga kambing? Yun nga po, yung Sir GL, yung dati tawag natin doon ay commonly natin or poor man's cow, dahil nga po hindi siya kamahalan yung budget natin sa pagbili ng kambing, no, kaya pa natin yun siya. And siya po yung ating living mowers dati na tinatawag natin. But ngayon, tinatawag na natin siyang living assets, dahil marami na tayong produksyon na pinagkakakitaan dito, and dahil sa mabilis siyang pagpaparami, no, dahil sa ibang kambing mayroon pong 2, 3 ang magbibigay ng
breed sa kanya. Isa pa doon ay yung gatas, dahil ang gatas po ay isa din sa mga pangunahing substantial sa pag-aaral ng ating mga anak, kung saan rich in protein contents and yung calcium po na kailangan po ng ating mga anak. Ayun. So, ngayon Sir Errol, ano naman yung potential ng goat production sa merkado natin? Ayan. So dito po, no, dahil nakita po natin na meron pong potential ang ating pong pagkakambing, isa na doon yung add-in enterprise, no. Mabibenta natin within 5 months old, yung 3 to 5 months old, mabibenta na po natin yung ating alagang kambing sa tamang pag-aalaga. And yung kanyang karne po, dahil limited lang yung produce or supply po ng ating kambing, marami din pong mga occasions like sa ating mga Muslim brothers na nangangailangan din during sa kanilang mga occasions. And other country po, Lalo na po, no, sa ating pong Asian country, no, sa mga halal food industry, ito pong kambing ay isa din pong pangunahing kailangan po natin. And yun po, yung pangatlo, ang potential din sa goat milk production po natin, no, sa kambingan, pagkakambing, pinagkukunan natin ng gatas. Nakatikim na ba ang lahat ng gatas ng kambing, no? So pag matikman natin, no, magkaiba yung mga lasa ng kambing, baka at kalabaw. And isa na doon, hindi lamang yung karne at ang ating pagkakaitaan, but then yung ating pong waste or yung dumi po ng kambing, pwede din po nating pagkakakitaan. Ayan. No, pwede natin gawing vermicompost yung ating pong mga organic manure. Opo. So, ayan. Then, Ngayon, ang lastly, yung potential din po sa mga area kung saan na bumibili tayo sa mga karinderya, which is yung kanila pong mga recipes or mga menu, no, na gustong-gusto po ninyong tikman. Caldereta, ano ba yun? Sinigang, papaitan, hilaga, or ano pa po yung mga putahe na or menu na hinahanda po na galing po sa ating kambing. Ayan, sa ating mga ka-agri-skwela at mga kabalay, paki-comment naman anong favorite dish ninyo or recipe ng kambing. Kasi dito sa South Cotabato, maraming mga kambingan, Sir Errol, na pinuputahan at dinadayo, no. So ayan, ngayon naman Sir Errol, ang malaking katanungan, bakit tayo mag-aalaga ng kambing? Ayan, so thank you for that question, Sir GL. So bakit nga ba, no, tayo mag-aalaga ng kambing? So isa na dito, dahil ito po ay konti lang yung ating initial investment. Ang pabahay niya lamang ay kahit na ano yung natural resources ninyo dyan, no, kawayan, nipa, no, ang pabahay konti lang, and hindi na siya masyadong magarbo. Pero kung mayroon kayong kapital, pwede nyo pong gawing concrete or pangmatagalan. Isa na doon, pwede nyo po siyang can integrate crop-based farming system. So isa na dito yung after yung pag-alaga natin ng palay, kung may mga kahon-kahon dyan o mga ditches na hindi pa masyadong nalinisan, pwede nyo po siyang gawin, no, or pwede nyo siyang pagkukunan po ng pagkain ng ating kambing, yung mga forages and yung mga grasses and legumes po doon sa ating mga ditches or sa kahon po, no, doon. And yun po, provides milk, meat, and skin for processing into high-value products. So hindi lamang pala gatas, karne at dumi, pati pala yung kanyang balat. Mayroon po tayong mga ibang company or mga processors, no, sa ating pong balat niya na ginagawa pong jacket, bags, na or yung anything na pwede po nating magamit sa ating personal natin. And goat manure, yun po, used as fertilizer. Ito po yung less fertilizer na hindi po natin siya masabing na magastos ka, dahil nandyan na po sa inyong farm ang fertilizer na kung saan yung inyo pong goat manure ay pwede nyo pong ma-decompose in just or pre-decompose in just 1 month, and pwede nyo na pong i-apply before the land preparations, no, or after doon. So medyo mayroon din pong mga bacterial load yung ibang fresh na yung fresh na goat manure, but then we ensure na pre-decompose po muna siya bago natin siya i-apply doon sa ating area. And isa na ito sa ating pong mga
forages and grasses po na pangunahin niya po na source of nutrients itong kambing. So ang cycles niya po ay from dumi nila pupunta din sa kanilang pagkain and kakainin ulit nila. Ayan, no? So, other than that, what are the reasons, no, bakit tayo mag-aalaga ng kambing, Sir Errol? So isa na doon, no, dahil po hindi siya masyadong mahirap alagaan kung mayroon tayong tanim na mga grasses and forages dyan sa inyong mga area or sa mga kahon ninyo or sa kabuang lupain po ninyo, no, dapat po muna tayo magtanim ng mga forages and grasses na pangangailangan niya. Dahil yung ating pong mga anak, no, ang ating pang-asawa or mga bana or ating asawa, no, can handle goats, no, pati na po Pati kahit mga na si anak lolo, nila, opo, oo. pwede na po kayo mag-alaga nito. Yun lang, pwede natin siyang i-cut and carry. So mamaya ituturo po natin yung mag-handle paano, po no? ng Papakain sa kanila. Then mature earlier, mayroon po tayong mga native breeds na or mga high upgraded breeds din, no. Sa native breeds po natin, it can mature 6 months na pwede na po silang ma-breed, but then ang iba pong mga native breeds ay nasa 8 to 10 months ay pwede na po natin silang pakastahin, no, or paramihin. Sa mga upgraded naman po, yun po nagsisimula po silang magkasta in puberty stage po nila in 6 months to 7 months dahil iba po yung kanilang body condition sa ating pong mga native animals. So mas prefer natin yung mga hybrid natin nasa 7 to 8 months old, pwede na po natin siya para pakastahin or sa bulwagan natin. And can be milk for 5 months, no. Sa kambing po, once na nag-start na siya mabuntis, no, nanganak, doon po tayo magsisimulang magkolekta ng kanyang milk production, no, sa pagkatapos ng mga anak. Then with that, in just habang hindi pa po totally nawalay yung kanyang pong kambing, no, sa 3 months old doon pa lang po pwede natin siya mawalay or 4 months old mawalay yung kanyang kambing or yung tinatawag nating kid or anak po ng ating mga do or kambing, no. In that month, no, pwede po tayo mag-collection, but then kailangan din nating i-supply sa muna yung pagkain ng kambing bago po tayo kukolekta ng gatas nila. Ayun. And proper nutritions, no, and vitamins. And first, kid crop less than a year. So, sa palay, pag sumatotal natin, mayroon kanyong palay na 4 months, harvest na kayo. Sa kambing din po, pag yung kambing natin na binili ay nasa 5 months old, tapos nag-start siya buntis, so nasa 5 months po yung kanyang gestation or yung bubuntis, no, 5 months also, or nasa 150 days lamang. So manganganak na yun siya. So hintayin ulit tayo ng 3 months para po or 4 months para po maibenta ulit natin yung kanyang anak. Pero kung kunti pa yung inyong panimula, so paramihin po muna natin yung ating kambing. Alright. So when it comes naman, Sir Errol, no, sa mga sakit, resistant ba or hindi ba resistant masyado yung kambing, no? So anong pwede nating maibahagi sa ating mga tagapakinig? Ayan po. So isa dito sa mga suliranin or mga problema natin sa paghahayupan, marami po tayong mga cases na encounter, ano, especially sa mga poultry. So naabutan natin yung H5N1 or yung avian influenza na kung saan po ay yun po ay zoonotic or makakahawa po sa tao pag atin pong kinain yon. So isa na po yon na devastating or malala siya na sakit para sa mga manok dahil airborne disease po na halos lahat po ay mamamatay. Then sa baboy naman po ganun din, no, na encounter natin since 2019 until now na mayroon pa po tayong mga kaso na paunti-unti ay nandyan pa naman, no, ito pong African swine fever sa pagbababoy. Alright. So in that mga circumstances natin po na nakita sa ating pong paghayupan, ito pong kambing naman po ay kaunti lamang, no. Mayroon po tayong mga sakit na foot and mouth disease, but then limited lamang po, minimal dahil
yun po ang ating management ay nasa housing sila, hindi natin siya laging napapastol, no, cut and carry. Then wala po tayong masyadong sakit na parang kabuuan ng kambing ay mamamatay, no, mamamatay. kagaya po nung nabanggit natin na mga sakit sa Yes. ating mga hayop. So very less no yung Less. disease incidents Yes po. natin. Meron sa man, mga- but then we minimal. can manage, we can mo. manage. Okay. So ngayon naman, ano naman ang competitive advantage ng pagkakambing, Sir Errol? Yun po, isa dito, no, na sabi natin kanina, na yung market demand po ng kambing or yung chibon, no, or yun po yung tawag sa karne ng kambing or yung chibon. Increasing demands for goat meat and most appreciated as income earners. So, isa na doon na pagkakakitaan natin ang karne niya dahil mababa lang yung gastusin natin sa kanyang pagpapalaki, but then yung demand po ng karne ng kambing ay mataas po. So, ang less ang capital, ang demand ay mataas. So, nakakadepende po doon yung presyo. So, karamihan po ay mataas po yung demand po ng kambing or yung presyo niya po sa merkado. Ayun. So, dumako naman tayo sa mga prospects and opportunities ng pagkakambing. So sa atin po mga opportunities na bakit nga ba tayo mag-aalaga ng kambing, dahil po dito sa demand po ng karne sa ating pong locality at sa ibang pong bansa, and yung supply po dahil kulang po yung supply ng goat's milk, no, natin. We can achieve this through your support sa ating pong livestock industry, and products are increasing but supply is low, no. And chibon is high water holding capacity and therefore very suitable in meat processing. So isa na dito yung pag pinagkukunan po ng pagkain sa mga restaurant and other occasions ang karne po ng kambing. Minsan baka, no, meron po tayong mga yun pong karamihan kadalasan na siniserve sa atin. So mas mataas po yung kanyang water holding capacity and source of protein po ng kambing. But then in terms of fats, mas yung fat soluble, no, mas mataas lang siya ng konti sa lahat po ng mga commodity na mga karne. Ayan. Then offers po as a good source of sustained income. Masusustain po natin ito in terms na mayroon tayong tamang sukat ng paglalagay ng mga pagkain niya, yung forage and grasses, with a computation kung ilang heads ba yung inyo pong aalagaan, no? Hindi lamang na nag-alaga tayo, wala tayong pagkukunan ng pagkain, baka doon pa tayo sa ibang lugar na kinukulang din ng source ng pagkain. So mas mainam na mayroon po tayong alagang taniman ng pagkain, no? Or pwede yung mga sa inyo pong mga bakod, no, pwede nyo pong itanim yung mga pagkain ng ating mga kambing. Ayun. So mamaya po ay talakayin natin yung ano po yung mga iba't ibang pagkain ng kambing. Then also, technologies on improved goat production and processing are now being available. So isa na po dito yung ating pag-attend ng mga trainings and seminars, no, given by the Agricultural Training Institute, Department of Agriculture, and our partners in the Bureau of Animal Industries and sa National Dairy Authority. They can give any technologies po na binibigay sa pagkakambing. So meron din po tayong nakandak dito with the artificial insemination ng kambing, no. Doon natin nakikita na meron pala na ganong teknolohiya sa kambing, hindi lang baka, kalabaw at baboy. Meron din pala sa kambing. Oo. Ayan. So ngayon naman, Sir Errol, sabi dito, goat raising was recognized highly integrated with crop and animal-related farm activities. So saan ba natin mainam na i-integrate ang pagkakambing? So dito po may mga options tayo, no. Marami po tayong i-integrate yung ating pong mga kambing, no. Pwede natin siyang integrate sa mga forages or what I mean pwede po natin siya integrate sa orchards or yung mga taniman po natin na mga mangga or ano pa po yung mga orchards natin na sa ilalim niya po ay may mga grasses na available, so we can integrate po doon. And pangalawa, yung Burmese goat
yung waste niya. But then, ang atin pong nakikita na maganda pong i-integrate, ito pong rice goat integration. Kasi po, marami pong sa ating area na nakatuwang-wang lang yung mga kahon na marami pong mga forages and grasses. So, pwede po natin yun siyang pagkukunan ng pagkain para sa kanila. Kasi minsan, nakikita natin na nag-spray po tayo ng herbicide. So, hindi natin nakikita na ay may potential pala ito sa pagpapakain ng ating kambing. At Sir Error, wag lang sa panahon ng vegetative or flowering stage ang ating mga palay. Ayun lang. Oo. Kasi yun nga po, may kambing din tayo na hindi naman siya halos lahat na kinakain yun. But then yung ating sheep, yun po, they are mowers talaga. Kahit anong damo. Oo, basta ano niya lang. Itong kambing natin, tinatawag itong mga grazers, kung saan nakikita natin na umaakyat sila, no, sa bundok, sa mga pwede nilang akyatan, no, kinaklimb nila doon, no, na ma-reach nila dahil kinukuha nila as a source of pagkain. Minsan nga, 'di ba, tinatawag natin silang sabon. Joke lang, no? Kasi yung pong mga labahan diyan baka nakuha ng kambing napupunit yung nila. Sabon, no? Napupunit minsan. And of course, etong mango and goat integration din, pwede din, Sir Errol. Yes po, yung mango and goat integration po natin, isa po ito sa mga pag mayroon po kayong malawak na area na sa manggahan, mga, no? Mangga or mango production sa inyo pong mga bukirin. So maganda po itong kambing, no, para hindi na po kayo mahirapan sa paglilinis sa ilalim. Yung kambing po natin ay mabisa din sa maraming pagkain na wala po silang pili except po doon sa except po doon sa mga maamoy or na mga tanim, yung mga mababaho, yung aguhoy, no, isa po yun sa mga toxic plants na pag makain po nila, yung agunoy plants, no, and yung meron din mga grasses po na hindi po nila masyadong makain, like yung mga kugon, hindi po yun nila masyadong makain yung mga kugon. So mayroon po tayo mga choices mamaya, no, or mga pagkain na itatalakayin natin. Tatalakayin natin mamaya. And of course yung vermi-goat integration. Yes po. Sa vermi-goat integration, yes Sir GL, no, kasi yung kambing natin in a day, kumakain talaga yan sila until na mapuno yung kanilang sikmura or yung kanilang stomachs, no, na abot ng 6 kilos a day. Nakadepende po yan siya sa breed po natin, no. Kung upgraded breed po yan, mayroon po tayo mga panukat or mga standard na basihan kung ilang kilo or dry matter content yung kanila pong kakainin a day, no. Naka-base po doon sa kanilang live weight, no. So dito sa kambing, dahil ang dumi niya ay parang pebbles lang yan, kaliliit, but then it helps, no, na ma-fertilize po yung ating pong lupain sa palayan man, sa orchard man, no, or sa ating mga field area. So dito po, no, makikita natin yung rice goat integration, minsan ay nasa kahon-kahon lang po yan sila. Pero ang kambing kumakain din po ng mga kangkong, no, pag sayang lang po natin. Kumakain po sila ng kangkong. Ayan. So, dumako naman tayo sa mga benefiting from agricultural byproducts, no, yung ating mga kambing. Ayan po. So, dito po na natin sa benefiting from agricultural byproducts, na kung saan yung inyo pong mga pananim na palay na kung saan bagong ani, pag in times of mga calamity, drought, no, ito pong kanyang hay, no, pwede pa po natin siyang ma-preserves na pwede po nating ipakain sa ating kambing. Mayroon po tayong tinatawag na silage making or yung pagpreserba po ng kanyang pagkain, na kung saan hinahaloan po siya ng molasses at konting asin, no. Binabalot ito ng supot na tinatawag natin silage bag, na yun po na parang imbakan po yan siya ng ating pong mga ruminants, na kung saan in times of mayroon tayong mga calamity, mayroon po tayong naka-imbak na pagkain para sa ating mga animals. So yun po, sa ibang bansa hindi naman po halos lahat green yung pinapakain nila. So yung pinapakain nila minsan is yung hay or yung high in digestible content or yung high in dry matter content, no.
Kasi pag once na high in moisture content, makikita natin na yung ating kambing ay lagi pong nagkaka-diarrhea or yung what I mean, basa po yung kanyang dumi, no? Laging wet, no? Yun po. So pag once na tama po yung proportion natin na dry matter content sa kanyang pagpapakain, mas mabilis po na lalaki yung ating kambing. And isa na doon, no, yung sa pagpapakain po ng ating mga crop residues, no, kung saan mayroong tayong tanim na saging, no, mga papaya, anong ba dyan, langka, no. Yan po ay kinakain nila. So also yung kambing po natin, nakikita ko na sensitibo din po sa in terms of pang-amoy, no, yung ating pong mga kambing. Once po na hawakan or nadumihan po yun ng ibang kambing, ay sila po ay magre-reject agad sa kanilang pong pagkain. So choosy sila. Choosy, yun po yung ating mga kambing. So yun po nakikita natin na sila, malinis po yun. Malinis po, no, yung ating mga kambing. So nakikita po natin sa paglagay po ng pagkain, mayroon po silang hang or rack na doon po natin nilalagay yung kanilang mga pagkain. Ayan. So next naman, Sir Errol, one of the most predominant animals and husbandry activities in the rural areas. So ayan po, no, they are predominant animals because yun nga po dahil mabilis silang dumami and yung kanilang pong instinct na sa pagpapakain ay wala pong pili. Mayroon din yun yung nabanggit ko na mayroon pong tayong mga tanim na hindi lang po pwede para sa kanila, yung mga aguhoy and ito yung mga wait lang. Yung Cyperus rotundos or yung itawag dito ipil-ipil? aguhoy. Aguhoy? Yung nipa, nipa. Okay. Ayan. So marami din pong benepisyo yung kambing natin dahil po sa marami po silang pwedeng ipakain natin, no? And they can thrives po doon sa mga weather conditions po natin, no? At least mabigay lang po natin yung kanilang minimum na requirements na yung pabahay, source of pagkain, tubig, no, na pangangailangan po nila araw-araw. Okay, so bago tayo magpatuloy, Sir Errol, no, break time muna tayo. Pakinggan muna natin ang ilang mga paalala. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare, nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit, paring Cardo! Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko?
Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring Sitoy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 2. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated dito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido! Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa, ang episode 10 ng ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At kasama pa rin po natin live na live sa ating himpilan si Mr. Errol Chris Las Piñas para sa Rice Livestock Integration na topic. And Sir Errol, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong talakayan. At ngayon naman ay nasa topic na tayo ng mga maintenance ng ating mga kambing. Ayan. So proceed tayo sa atin pong talakayan. Ang kambing po ay nagre-require lamang po ng 60% of their body weight ng mga forages and grasses, and 40% of this, ito pong mga concentrated po na feeds na pangangailangan po natin. Na mayroon po tayong mga panukat dyan. So feed cost is lesser because it does not compete with humans being for grains, like pigs mga and swine fowl. natin. Yan po. So, malaking investment ba, Sir Errol, na ang pagpapa-engage natin sa pagkakambing? Hindi masyado, Sir GL, yung pag-engage po natin ng mga kambing dahil it requires low initial investment. Ang ating pong bakod, kaya importante lang po dito ay may pabahay yung ating kambing. May bakod po para po sa mga predators, na dahil yung kambing natin ay one of the prey animals, so kailangan po natin silang bakuran, and yung pagkain natin ay which is hindi naman po tayong magbili, so mayroon na po tayong yung sa bakod, itatanim natin yung kanilang pagkain. Ayan. At nabanggit din natin at narinig din natin, Sir Errol, na ang mga kambing mas mabilis silang mag-multiply compared sa mga kalabaw o sa mga baka. Ayan po. So, ang tawag dito sa kanila siguro kung mabilis mag-multiply, parang bacteria, yung binary fusion. Pero yung kambing po, minsan po ay nanganganak po ng 2 hanggang 3 kasi yung ating po mga large ruminant, ito usually isa lang. Tawag sa kanila ay ruminants, 4 po yun sila, ruminants. Isang stomach, 4 ang compartment. So, they are called ruminants. So, ang kambing ay nanganganak po ng 1 or hanggang 3 po, meron pong quadruplets. Ang baka naman po, minsan lang po yung 2, pero mostly is isa lang. Kalabaw ay isa rin. Ayan, kaya nga tinawag nating prolific, ang kambing, So, minsan
nagbibigay sila ng dalawa, yung twin, no? And some breeds naman even produce triplets, Sir Errol. Yes po. Dami Meron po din. tayong ganun na breed. So ngayon naman, na ano-ano yung iba't ibang mga products and byproducts natin galing sa kambing? Ayan po, yung mga products and byproducts po natin na pangunahing na pinagkukunan po sa kambing ay ito po yung kanilang gatas, no? Isa na doon sa pag-once na wala po tayong source of milk. Ito po yung pinoprovide na galing po sa ating mga animals na kambing, no? Pwede po siya. But then we pasteurize po muna ang itong gatas ng kambing, baka mahina tayo sa digestibility or yung mga probiotics natin diyan, hindi nyo kaya yung kanyang enzymatic reaction po kung Yes, sakali, oo. no? Baka magkaroon po kayo ng sakit ng tiyan, ganun. So pinapasteurize po muna yan natin. Doon isa na doon, ginagawa po siya ng sabon, no? Pag once na mayroon po tayong product na gatas, syempre pwede na po tayong maka-create ng sabon, no? And pag nakatay po natin yung kambing, hindi po masasayang yung kanyang hoof or yung kanyang pong mismong sungay, no? Sungay niya, ginagawa po siyang pang-display or sa ating mga artifacts. Then yung kanyang mga balat po, no? Ginagawa siyang bag, ganun po, Okay. yung kanyang balat. So ngayon naman, Sir Errol, when it comes to health benefits, no? Compared sa other meat, kumusta naman yung mga calories, fat, saturated fat ng ating chevon? Ayan po. So ang ating pong kambing, no, ang pag-aalaga nito, ang saturated fats ay total blood cholesterol level po ito, no. Actually, it traces lang po pag mataas po yung ating pagkonsumo ng high or fats. Dito naman po, compare sa other animals po natin, goat, beef, pork, lamb, and chicken. Mababa. Ang total calories lang po ng ating goat ay nasa 122 grams. And saturated fats niya po, yung saturated fats, yun po yung mabilis lang po siyang matunaw, no, or ma-digest po natin yung fats niya. And protein, no, nakukuha po yan siya natin sa mga karning niya, which is 23 grams ang available, no, na makukuha natin per kilos. And sa beef and cattle, mababa talaga yung saturated fats ng kambing. Alright. So nakikita natin na mas healthier option, no, when it comes sa meat, ang chevon natin. So dumako na tayo, Sir Errol, kung magsisimula na sila sa kanilang goat project. Ayan, sa mga lahat ng ating mga live viewers ngayon, no, sino sa inyo yung gustong mag-venture or gusto mag-alaga ng kambing at bakit, no? Paki-comment po sa ating comment sections. Ayan, so Sir Errol, ano ba yung mga pwede nilang gawin, no? Kaya gusto nilang magsimula ng negosyong pagkakambing. Ayan, Sir GL, no, sa pag-alaga po or tips po natin sa goat project, no, to start up, kailangan po natin una na tumugon or pumunta po tayo sa mga training centers kung saan ay doon po natin makikita kung ano pong mga teknolohiya ng mga pagkakambing. Isa na doon also yung online research, no, sa atin. Kung wala man tayong panahon para magpunta sa mga trainings, mag-online research po tayo kung saan ay itimbang po natin kung ano po yung pag-aalaga ng kambing and ano ba yung mga dapat nating tandaan. And also sa social media sharing, nakikita natin na yung kapitbahay mo na mayroong alagang kambing tapos nag-success na ngayon, no? Sumakses kumbaga, no? Nakikita natin na parang ang maganda ito na adventures natin. Isa na doon yung social media na makakatulong din sa atin. Yes. And of course, pwede sila mag-attend, Sir Errol, ng mga trainings natin. Yes po. So dito po sa ATI, Agriculture Training Institute, we have some trainings po, no, sa ating small ruminants, no, pag-aalaga po ng kambing, goat productions and management, and also yung animal healthcare po ng ating mga hayop. And of course, yung startup capital. Ayan. So dito po natin mababase kung gaano po natin kahalagahan or yung bigyan halaga yung pagkakambing. So nakabase po yan sa inyong kapital, kung gusto nyo pong magsimula agad, no, sa malakihan or pang backyard lang po muna, no, na hindi pa masyadong mabigat sa inyong bulsa itong pag-aalaga ng kambing. So yun nga, sabi natin, small or initial investment lang. At least 5 bucks, no, 5 heads of goat, pwede na po tayo magsimula. Isang buck and 4 na mga do. Okay.
So, of course, kailangan din nila i-consider yung agroclimatic conditions. Ayan po, sa area po natin, hindi lang natin na basta-basta na mag-aalaga tayo ng kambing, but then i-consider din po natin itong agro-climatic condition. Baka kasi yung area ng inyo pong kasalukuyan ay laging pong umuulan, ulan lang ng ulan, no? And yung area po ninyo ay sobrang lamig na hindi po akma yung kambing ng binili ninyo na kambing ay hindi po akma doon sa klima ng inyo pong area. So, kailangan din natin timbangin yung ano pong breed o itong breed na ito, like mga native natin or yung naka-acclimatize na po ng Yan. klima dito sa Pilipinas. Yun na po yung ating bibilhin, no? Mag-upgrade lang po tayo in times na kaya na po natin siyang gampanan yung hit or requirements po na. And then also yung water source, no, kailangan din po natin na konsidera yung source of water, kung potable ba yan or pwede pong painom sa ating mga kambing. Alright. No, okay naman po na rain collected lang siya, but then mayroon po siyang process na para po mapainom po natin. So mas mainam na potable na galing po sa yung deep well, no? Yun po, hindi lang po most likely na mataas po yung chlorine content po ng ating tubig. And then also yung maganda po yung lupa na pagtataniman po ng ating pong mga forage and grasses, no? So yun po yung mga mga conditions na isalang-alang po natin bago tayo mag-aalaga ng kambing. Alright, and now Sir Errol, importante din na alamin natin yung area kung saan natin pagtatayuan ng mga bahay ng ating mga kambing. Ayan po. So sa pagpapatayo po ng alagang kambing natin, so most likely pag nakita natin na yung ating area ay medyo sloping area po, no? So sa taas po niyan, pwede natin siyang taniman ng mga forage and grasses, and sa baba po naman ay hindi po natin siya totally nasa sa babang area ng bundok. So pwede nating ilagay na nasa second level, no, ng bundok or naka slope or elevated po yung ating kambing, kasi ang kambing ay hindi po siya totally swampy or friendly na mga hayop. They are grazers or browsers mismo, no, na nasa bundok yung ating pong mga kambing. So likely ang ating pong area ay dapat po hindi po siya bahain yung ating pong suited or yung area po natin. Yes. And mabilis pong yung pagpadami ng mga pagkain. And kanina Sir Errol, nababanggit natin yung mga feed resources ng mga ravage or forages ng ating mga kambing, no? So ano ba yung mga examples na pwede nilang pagkunan ng mga pagkain? Ayun. So dito po sa pagkukuha po or pagbibigay po ng pagkain sa ating mga kambing, meron po tayong dalawang method, no? Pag malawak po yung ating area na tanima na pagsasakahan, yung ating pong tawag doon ay grazing method. But then sa grazing method, meron po tayong ginagawa na pwede po natin siyang i-bilat or i-paddocks, no? Na hatiin natin yung 1 hektarya na like yung sa tiles mismo na naka box siya. So yun po yung gagawin natin para not all 1 hectare ninyo ay doon po siya lahat, no? Baka masayang lang yung ibang pagkain, hindi nila makain or na laruan lang. So ipaddocks po natin para weekly, doon po natin siya mapagkukunan o transfer agad natin. Sa pangalawa naman po ay itong cut and carry methods natin na pagpapakain. So it is one of the best requirements sa ating mga pagkakambing, and mapalayo siya doon sa tinatawag natin na parasite or infections, no, na makukuha natin sa mga lupain, Sir JL. And yung cut and carry, makikita mo na ikaw mismo na nag-aalaga ay saan ka kukuha, and safe po yung pagkukunan mo ng pagkain sa mga kambing. So, yung ating pong mga pagkain ng ating kambing, ito po yung mga proteinaceous or protein source po natin, no? Like gaya sa atin, kumakain tayo ng rice, meron tayong ulam na itlog. So, yung itlog ay source of protein natin. Sa kambing naman po, itong source of protein nila ay kasama na dito yung ipil-ipil, rinsuni, and indigofera, katuray, centrosima, kakawate,
mani-manihan, no, and yung madidiagwa. So bawat tanim po nito na protein source, like yung ating pong Rinsoni indigofera, ito po yung most likely na binibigay natin at saka yung kakawate. So mag-ingat lang po tayo doon sa peste na yung tigi ba yan sa tawag sa inyo? Ano po yun? Yung kulay green na mapinsala pag once na yung palad or balat ninyo ay mapaso. So be careful lang doon ng mga Mga insekto, no. And itong madediagwa, mainam din ito sa ating pong mga nagbubuntis na kambing. Tsaka yung hindi ko nasali dito, yung malunggay, no? Isa na din sa pinakamagandang pagpapakain natin yung malunggay. Kinakain po yan nila yung balat ng malunggay at saka bunga po ng dahon po ng malunggay. And yung carbonaceous naman po nila, kasi yung sa atin may itlog tayo na ulam, may kanin. So ito naman yung carbon nila or yung kanin ay ito yung mga napier grasses and mga paragrass na available po always sa inyo pong mga sakahan sa gilid po ng inyong mga kahon, no, or mga ditches po ninyo. Doon po makikita po natin may mga tanim tayo. So mas mainam po na ito po ay naka-bylat or nakatanim siya, naka-row para maganda naman po siya tignan, and pag mag-harvest tayo, mas madali. mas madali. Alright. Mas madali. Mas madali. Okay. And of course, Sir Errol, kailangan din natin ng proper recording system. Yes po. So dito, nabanggit na po natin lahat. So sa recording po, no, dapat po nating tandaan na kailangan po natin yung farm operation expenses, ilang heads yung binili natin, no, ilang tao ba yung mag-aalaga, and animal production record, no, kung kailan siya manganganak, ilan ang kanyang anak doon sa animal production, and kailan ulit siya kasta, no? And animal health record. So dito po natin sa animal health record, lalagay po natin kung kailan po tayo nag-vaccine, naglagay ng vitamins. Baka kasi one week after nag-vitamins tayo ulit. So mayroon po mga interval, no, yung ating mga vitamins and dewormers na sundin natin, no? Hindi siya pwede na after a week. So dito sa record system makikita po natin. And also lastly, yung sa pagre-record ay ilalagay natin yung sales of stocks, no, kung saan nabenta po natin yung mga alaga nating kambing. Then suma total and i-minus natin yung mga expenses natin. And Sir Errol, dumako naman tayo sa proper husbandry practices, no? Medyo wala na tayong sapat na oras, pero pasadahan lang natin ng saglit. Ayan. So, dito po sa nutrition and sustainability, dapat meron tayong pagkakain, source of pagkain, then improve breeds, no? Maghanap po tayo ng breeds na suitable po sa ating pag-aalaga, no? Marami tayong mga breeds. And ito pong proper husbandry, kailangan natin magbigay ng vitamin administrations and healthcare, no? Deworming. So, dapat meron tayong plan na program na deworming. So 3 months, no, ang ating kambing ay pwede na nating pag-alaga. Then yung after birth or ng kambing or before pagpakasta, i-deworm po natin muna sila. Then hoof trimming, kailangan po ito sa ating mga alaga na naka-cage po, no, yung hoof trimming, and medication. Sa housing and facilities naman, Sir Errol, let's start with the protection against climatological influences. Ayan po. Sa housing and facilities, isa po ito sa mga foundation kung saan po parang bahay na din natin, no, na ito po yung ating safe zone or comfort zone yung bahay. So dapat may protection tayo sa malakas na ulan and storm, and yung hangin mismo, and mainit na temperatura, and also yung malamig na temperatura. So dito yung area kung saan yung housing ay dapat ay magampanan natin or mabigay natin doon sa ating mga hayop. Ayun. And at the same time, protection against losses din. Po. Mga So, magnanakaw. isa na din doon Mga po. predators. Kung wala kayong mga kulungan, no, pag nakatali lang dyan. So, isa na doon yung pagnanakaw, no. Pero, yun nga, dapat may babahay. Then, predators, no, injuries, no, na karamihan, and yung infectious disease kasi nga po nakapabahay siya, safe zone siya doon, so walang masyadong mga negative impact sa ating mga hayop Sa health nila. nila. Ayan. So, And of course, hindi magiging perwisyo
Yes Sa po, hindi siya kapitbahay. perwisyo sa kapitbahay. No? Dahil nga po yung kapitbahay natin baka magreklamo na kinakain na yung mga santan or mga either tanim. So, papagalitan tayo. Dapat ang kambing lang daw. Okay. So, meron tayong dalawang types ng pabahay ng So, kambing. isa po dito yung ating pong intensive na tinatawag or semi-intensive na pabahay na hindi masyado pong kalakihan. And yung intensive, semi-intensive, ito po yung pabahay na kung saan po ay medyo magastos lang po. Concrete yung footing niya, pangmatagalan lang din. Then, yun nga po, magastos yung sa intensive. Ang sa semi-extensive naman, intensive is yung commonly, lang yung available sa inyo pong mga locality. Ayan, for the space requirements naman, Sir Errol, para sa mga kambing natin. Ayan, sa mga for breeding female, so zero grazing, dapat po nasa 1.5 meters squared, no, bawat isa, yung kanyang pong dimension, kung sa box pa yan. And sa breeding box po natin, kung daytime grazing exercise, nasa 1.5 meters squared. Kung zero grazing naman po, nasa 2 meters squared. Mga young stocks naman po, no, 1 meter squared, no, or isang box, no, yun po yung kanila pong dimension ng kanilang space requirements bawat isa. So sa pabahay naman po, kung gusto natin magpapatayo ng pabahay, ang taas niya po ay nasa 3.5 meters yung kanyang canopy or yung ceiling. Ang taas po ng floor ng pabahay from the ground is 1.5 meters and yung floor from canopy ay nasa 2 meters. And ang lapad niya po ay nasa 3 meters. Ayun. So may spasyo po yan siya na 1 meters kabuuan. Okay. So, sa other space requirements, Sir Errol? Ayan po, pag mayroon po tayong native goats, ang space requirements po ng native goat ay nasa yung 1 kanyang square laki, no? meter. Ang laki naman, example natin, 51 centimeters. So, times natin sa dalawa, 2 spaces kasi 1 square meter. So, nasa 102 centimeters or equivalent to 1 square meter yung kanyang laki ng spasyo. And sa mga upgraded goat naman po, kung sukat niya ay nasa 60 cm yung haba ng kambing natin. So times 2, no, kasi squared, nasa 120 cm or 1.25 cm kwadrado ng bawat isa. No? Okay. Sige. So, Sir Errol, bago tayo magtapos, mensahe po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Yan po, so sa lahat po ng mga nakinig at ang mga tagapakinig natin sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System ay nawa may mga napulot kayong aral sa pag-aalaga po ng kambing para po sa karagdagang income or sa inyo pong pag-aalaga ng palay. So nawa po ay papalago po ninyo ang pag-aalaga ng kambing, ang pagpapalay. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa lahat ng may mga katanungan, no, maaari po kayong mag-text sa ating pong text line. That's 0969-017-8136. Or maaari kayong magkomento dito, no, at sasagot yan ng ating pong resource person. Ayan, maraming salamat, Sir Errol, sa talagang napakalinaw at makabuluhang talakayan. Tunay ngang ang rice livestock integration ay isang konkretong hakbang tungo sa mas produktibo, diversified, no, at sustainable na pagsasaka, lalo na sa palay. No? At huwag kalimutang mag-text ng inyong attendance sa inyong pong mga SUA coordinators at bisitahin ang ating Facebook group, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At sa susunod na episode, tatalakayin po natin yung pest management sa Lunes. No, makakasama natin dyan si Sir Isagani Boholano, ang Senior Science Research Specialist ng PhilRice Midsayap Experiment Station. And of course, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday na mga ka-agri-eskwela at kapalay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa ngalan po ng aming National ATI Director, Ma'am Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Arceo, OIC Chief ng Information Services Division, Ma'am Pamela Mapala, Honorable Governor of South Cotabato, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves, OIC Center Director ng ATI Region 12, Dr. Jessie V. Baldea,
PhilRice Midsayap Branch Director Dr. Sailila Abdullah, and our DARFO Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Ako po si Jael Oman, ang inyong kaagri-eskwela na lagi nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating pong programa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.